Hi guys! So welcome na naman sa our video dito sa Chicksmiss. So guys, I know ang tagal kong hindi nag-upload dito sa YouTube channel na to. And I wasn't really planning on vlogging anytime soon. Kasi nga, ang daming ganap sa buhay namin mag-asawa. Sa business and everything. Pero, itong recent na incident na nangyari na sa amin, gusto kong i-share sa inyo since sa mga chicks fam ko dyan, throughout the years, alam nyong walang Chicksmiss kung wala si Tibers and Lulu. So, this is an update about Lulu. And, heavy to. Matagal ko na sanang gustong gumawa nito, pero every time kasing gusto kong ikwento sa inyo, and actually, I tried to vlog 2 days ago, pero puro iyak lang talaga yung maririnig. So, now is the time na makikwento ko sa inyo, and Tibers is actually nandito sa ano. And sorry guys for the audio kasi medyo rinig yung muffler nun car. But yeah, marami rin kasi rin akong nakikita sa comment section, sa messages, lalo na kapag nag-i-story ako, nagtatanong kung saan na ba si Tibers and Lulu. So as you can see, Tibers is doing good. Medyo nosy lang siya sa mga cars at sa mga taong dumadaan. So basically, nag-start ang lahat 2 weeks ago. And kumakain kami nun. We were having lunch. Kakaluto ko lang. And si Lulu, nakatitig siya sa akin while I was eating mango. And si Tibers din. So nanghihingi sila. And last na mango doon is yun mango pet, yun gitna ng mangga. So, binibigyan ko si Lulu, and for some reason, she wouldn't let go. And since slippery yun mangga, nakita namin, nalunok niya. At that time, sobrang panic na ako. Sabi ko kay Dags, si Dags guys, kung hindi nyo alam, pero nakita nyo na yung probably sa vlogs ko, siya yung nag-take care kayo na Tibers and Lulu and all the other fur babies namin sa bahay. Sabi ko sa kanya, Dags, punta ka na sa vet, let's go sa vet, pa-check up na natin agad siya. Kasi syempre foreign object yun na naswallow ng dog, diba? So, to cut the story short, nandun na nga sa vet, in-examine siya, in-x-ray siya. She even had to spend a night kasi kailangan nila multiple x-ray every 3 hours. Kailangan nilang gawin yun para ma-determine talaga kung saan located yung pit nun mango. So, the next day, ayun, tinawag kami nun vet kasi nirush namin siya sa nearest vet dun sa village namin eh. And then, sinabi, nakita na namin, medyo malaki nga yung buto. So, at the time, sobrang yung guilt ko talaga guys, umiyak ako kasi kasalanan ko yun. Ganun lang po ulit-ulit yung sinasabi ko kay Osas. And then, hindi pa pala yun yung pinaka-worst part ng malalaman namin. Aside dun sa manggal, guys, may nakita pa yung vet na mas malalang scenario, which is, may nakita silang mass, or in other words, may nakita silang tumor. It could be benign, it could be cancerous, hindi pa nila alam. So, operation is a must. Pero considering nga yung age ni Lulu, which is 8 years old turning 9 years old next month, and also dun sa vitals niya, medyo at risk na talaga. So nung narinig namin yon, kailangan operahan, sabi ko kay Osas, Laps, magpa second opinion tayo kung kailangan talaga. So yun yung napag-decide na namin, and nag-research kami sa Facebook, and I came across this hospital for babies located dito sa BGC, and we're actually heading there. Ayun, chinek up si Lulu, pinakita ko yung x-ray ni Lulu, and sabi nila okay, i-check din namin siya. So another x-ray, another ultrasound para ma-determine kung ano nga yun mass na tumutubo, kung saan tumutubo yung tumor, kung kumakalat ba ito or hindi. After a while of waiting,
tinawag kami and nakita nga sa spleen niya. Basically, yung spleen, it has something to do with the production of our red blood cell. Yun parang nagfi-filter ng mga namamatay na red blood cell and nagpo-produce din ng mga bagong red blood cell. And nakita doon na, kasi tinest din nila yung dugo ni Lulu, na medyo mababa nga yung red blood cell niya. So nakikita rin na namumutla na pala yung gums niya and everything. And ayun, second opinion, sinabi rin sa amin na kailangan daw operahan din si Lulu. Pero very straightforward dito yung mga vet na sabi nila anytime pwede mag-rupture itong tumor na to sa loob ng aso ninyo, and kapag nangyari yun na na-rupture na talaga, pwedeng kumalat ito and basically 100% talaga mawawala si Lulu sa amin. Or may choice din kami na pa-operahan si Lulu. Ayun nga yung sinasuggest nila. Although 30% lang yung chance na mabuhay si Lulu after operation, pero if she does survive this operation, so medyo tatagal pa yung time na makakasama namin si Lulu. At that time, tinatanong na ako ng doktor kung gusto ko na daw i-admit si Lulu for preparation nga dun sa operation. Pero sabi ko, Dok, wait lang, nakakashock kasi yon, kasi kailangan namin talagang mag-decide na. Pero at that moment, nag-decide ako guys, kami, dalawa, na iuwi ko muna. Kasi hindi ko kayang nagpa-second opinion tapos diretsong opera, and then narinig ko nga yung risk kasi senior dog na siya and everything. Inuwi namin. After a day, sabi namin ni Osas, you know what? This is the right thing to do kasi may fighting spirit pa tayo eh. May chance pa tayo na makasama si Lulu for a long time. 30% is still 30% compared naman sa 0%, diba? Sabi namin, sige, go. So, mentally prepare na namin yun, sarili namin. And, ayun na. Tinawag na kami for blood transfusion kasi kinakailangan din ni Lulu na makahanap ng donor ng dugo kasi magiging madugo rin daw yung operation. And as ngayon nga, hindi okay yung CBC ni Lulu and yung vitals niya. So, yun dinala namin siya guys, which is 2 days ago na. Painful sa amin kasi kailangan bumalik kami for the next day sa operation. Nakita namin siya, nakasmile lang. Yun yung, alam niyo yun, nagiging kampante ka pero at the same time, masakit sa amin kasi kinakailanganan namin na iiwan si Lulu doon. Yesterday was her operation, so pumunta kami doon and nakita ulit namin si Lulu. Bago yan, may mga konting footages akong ipapakita. So this was the day of the blood transfusion. Ay ba? Ay ba? Galing-galing yun eh. Bibigyan ba yan? Ay, good girl man ang bili. Oh. Good girl man ang bili. Oh. Ay, I love you. Love you. Para mag-train na kayo agad ni na Tivers. Ni na Tivers. Kapag ito, bibilahin ka namin ng manche. Bagong manche kasi sinira ng best friend mo yung manche. Babawian mo pa si Tiglis eh, no? Pag-uwi mo eh, no? Pag-galing mo eh, no? Okay? Ipapalikan ka namin, ha? Kailangan mo lang ilabit ko. You will go up again in the car, okay? In a few days, okay? I love you so much. Okay, fight lang ha. Yeah. Yeah. In Jesus' name, okay? In Jesus' name. Can you pray for them? Alam. Panginoon, maraming pong salamat po sa blessings po na binibigay niyo sa amin. Alam po namin na may purpose po yung nangyari sa manggang nalunok ni Lulu. Maraming salamat po sa blessings ng Panginoon dahil nakita namin na meron po dapat na matanggal sa katawan ni Lulu. Alam ko po nagagabayan niyo kami at
hindi nyo po muna siya kukunin kaagad dahil mahaba pa po ang pagsasamahan namin bilang mga parents po niya. Sa ngalan mo, Jesus, kami po nananalangin na maging successful ang operation at may uwi namin si Lulu ng masaya at makapaglaro siya ulit kasama namin. In Jesus' name we pray. Amen. I love you, Bilio. In Jesus' name. I love you. So, ayun nga guys, nakita nyo na yun mga video. So, going back sa topic, ito na yun, day of operation, which was yesterday, and yesterday was also our mansary. So, heavy yun sa amin, kasi ito dapat yun day na magsi-celebrate kami, pero sobrang kaba na namin, sobrang worry na namin. Kita namin si Lulu, okay na okay siya. Yung tipong payo agad siya kasi vinisit namin siya dun sa parang isolation room niya. Kasama ko that time syempre si Osas. Ayan, yung nakita mo si Lulu Labs, ano yun naramdaman mo prior the operation? Ako, honestly, kasi ano siya siya yung tipo ng aso na sobrang lakas niya to the point na ganun siguro talaga, no, na ayaw nilang iparamdam sa mga fur parents nila na may nararamdaman na sila, may iniinda na kasi for the past months this year, as in talagang kung gaano siya kasigla makipaglaro, hindi nagbago yun. So parang nagulat na lang kami na may ganun na pala, may ganun na pala siya, no? May iniinda na pala siya na parang as in si ano zero chance na may sakit siya sa physical activity na ginagawa niya. Yeah. So, yun, kaming mag-asawa 100% positive na kahit na sinabi ng doktor na 30 to 40% lang yung chance of survival ni Lulu sa operation. Talagang pinangahawakan namin na hindi. Kaya niya yan. Kaya niya yan. Ayun nga guys, so yung day ng operation, vinisit namin siya and okay siya. May mga videos din which i-insert namin dito. Dalingan mo Kita. Okay. Love you. Love you, Lulu. Then nagbabay na kami at that time, sabi nung doktor, this surgery can last up to 3 hours kasi aside dun sa bukol, aalisin din yun mangga. And yun mangga guys, para siya talaga naging blessing in disguise. Yung guilt ko na napakain ko siya, parang yun yung naging way na nilunok niya yun for some reason. Dahil may iniinda na pala talaga siya. Kasi kung wala yun mangga, hindi ko siya napalunok ng mangga na yun or hindi niya swinalo yung mangga na yun, never namin guys malalaman or matagal pa kasi parang yun yung birthday gift namin sa kanya is ipapa-check up namin, pinapa-check up namin sila yearly, sinasakto namin sa birthday nila na parang general check up para nga malaman namin. Pero yun nga, dahil dun sa mangga nalaman namin na mas may worse pa palang scenario. After nun guys, sabi nun doktor sa amin, sige labas po muna kayo, i-update po namin kayo, how is the surgery going, after ng surgery, i-update namin ulit kayo. So at that time, kumain muna kami dalawa, we tried to celebrate din yun mansari namin, although hindi namin masyado ma-celebrate, kasi nga syempre iniisip namin, kumusta na siya, ganito ganyan, and while we were eating, message, hindi maganda guys yun message sa amin. Nabi ni Doc na Lulu is losing a lot of blood kahit na may blood transfusion siya, and yun tumor, certain sila na cancerous kasi nakita nila na hindi lang pala sa spleen niya tumubo, naapektuhan na rin yung liver niya. So ayun, sabi ni EJ kasi nakita niya ako nagpanic hindi ko na nga maikain yun pagkain na nasa harapan ko. Sabi ko, Labs, if it's okay, punta na lang tayo sa car and doon na lang tayo maghintay kasi ang daming tao, ayoko yung nakikita kasi naiiyak na ako that time. Papasok namin sa kotse, may message na naman. This time, hindi na siya okay. Ang message lang sa amin, can we call you? And habang binabasa namin yon, biglang tawag agad. Okay. Pagkatawag, hi baby. Pagkatawag guys, si EJ yun nakausap and ano yun sabi niya sa'yo, Labs?
Yun, sabi ni Doc is binalita niya nga na natanggal na daw yung spleen. Then kaso lang yung problema is tumubo na nga rin dun sa liver niya. May ilang spot na rin silang nakita. So kailangan na rin daw tanggalin yun. Pero dahil doon is nagsabi yung doktor na mataas yung possibility na hindi na magising si Lulu. So syempre parang pagkatapos nilang sabihin yun, kung gumising man daw hindi na daw makakagalaw dahil nga sa operation, tuturukan na daw siya nung pampatulog. Yeah, they will consider yun euthanasia, which is mercy killing, kumbaga, para hindi na daw mag-further suffer yun aso. And at that time, guys, grabe, narinig ko yun. Sabi ko, euthanasia? Kailangan, hindi na natin makikita si Lulu. Yung last core memory namin, nakasmile pa siya. Sabi ko, hindi pwede to. And then nakikita ko si EJ na kung may video lang talaga, guys, sobrang heavy ng footage na yon. Hindi, wala na rin sa utak namin magganong, guys, kasi sobra umiiyak na ako, sumisigaw na ako kung ano-ano yung pinagagawa ko dito sa loob ng kotse. Pumunta na ako dito sa backseat kasi hindi pa kami nagpa-car wash, and last na sumakay dito was Lulu. Wow, ganda-ganda naman. Oh, ganda-ganda. Munyo-munyo. Oh, boy. Hello. Hello, so, nandyan pa yung mga fur niya. Umihiga ako, binubunot ko lahat ng fur niya, nilalagay ko sa mga crazy talaga. And nakikita ko yung asawa ko, inuuntog yung ulo niya. Hindi siya kasi mga paniwala eh. So, at the time, tinawagan ko na si mama, si mami, si daddy. Iyak lang ako, guys. And sinasabi ko, baka hindi na namin makitang buhay si Lulu. Sorry kasi, kahapon lang kasi, guys, very fresh. So kami, dasal lang kami, guys, ang dasal even before operation, before namin dalhin si Lulu, everything, dadasal kami kasama si Lulu sa bahay. Sina mami rin, nagre-request ako ng prayers nila. And ang tagal, guys, bago ulit sila nag-reply. Yun yung last na call nila sa amin. So very painful. We were sitting in agony talaga. And parang after mga 2 hours, sabi kasi nung doktor, kahit na yun nga na magising si Lulu, as in sobrang baba ng chance ng buhay na niya, na mabuhay pa siya ng matagal. Kung mabuhay man daw siya is baka daw 1 buwan lang, kasi may mga naging case na rin daw silang ganun. So parang nagdasal na lang kami na, Lord, sana kahit ma-extend pa ng 1 buwan, kasi hindi pa kami nakapagpaalam sa kanya ng maayos. Alam mo yun, parang yung last memory niya kasi is nagsabi kami na before operation, sabi namin sa kanya, babalik kami. Be strong, gano'n, kaya mo yan. Lakasan mo ng loob mo, gano'n. So, ayun, guys, hindi namin kaya na from smiling face na very jolly na so makikita namin na nandun na siya sa operating room, nakahandusay na siya doon. So, tinawagan kami, guys, sabi, kakausapin na kayo ng doktor. Yung takot na lang namin, guys, na yun yung sasabihin na wala na si Lulu. Sobra yung pressure. Pag-akyat namin, binigyan agad ako, guys, nun, I think owner yon ng facility ng tubig. Kasi nakikita niya ako non-stop yung pag-iyak na namin dalawang mag-asawa. Na kada bukas ng pinto, tinitingnan namin kung kami na yung tatawagin. So yun, nandun na kami, guys. Tinawag na kami, kita namin si Doc. May bitbit siyang parang tray na nandun na nga yung tumor. Then may video pa siya kasi may screenshot, pinapakita yung surgery ni Lulu na hindi ko matingnan. Kasi pinapakita niya kung saan yung location, pinakita sa amin talagang confirm tong cancerous, may nakita talaga mabukol. Ito yung picture pero iba black and white ko na lang, guys, para hindi rin masyadong graphic. So
Ayan siya, so sobrang laki. At ito naman yung buto na nag-save ng, well, dito yung miracle po to na kung saan namin nalaman nga na may iniinda pa siyang iba. So, ayan siya. Ngayon, sinabi sa amin ng doktor, naka-tube kasi nun si Lulu guys parang anesthesia niya yun. So, naka-ano dito, and sinabi sa amin yung recent update daw ni Lulu, kinakagat niya na. So, meaning, gising guys si Lulu. Tapos sabi sa amin ng doktor, hindi lang siya gising, tinatry niya ng tumayo. Nilalabanan niya. So, sabi namin, okay pa si Lulu. Sabi niya, well, minomonitor po namin, hindi namin masasabi na 100% okay siya kasi ini-stabilize pa namin siya, but gising po siya, gising. Sabi ng asawa ko, pwede po ba namin siya makita? Sabi niya, check ko lang kung by this time stable na siya, and kung okay na, sasabihan ko kayo. So nawala si Doc, siguro bilis lang mga wala pang 10 minutes, and ayun, nakita namin guys si Lulu. Wala sa operation table, pero nandun na siya recovery area niya. Nakita namin siya. Sobrang okay siya guys. Yung medyo groggy, pero ina-assist kasi siya doon ng mga staff nila. Tapos yung tinawag ko siya guys, lumingon siya sa akin. Yung mukha niya parang, Mami, okay ako, Daddy, okay ako. And then, sinabi na ni Doc sa amin, sige po, okay po, pumasok kayo. Naka-heat pad na kasi medyo nagsishiver pa siya. Pero sabi niya, okay na po yan, may blanket naman po si Lulu. Groggy lang po yan kasi syempre kakagaling pa lang ng operation niya. But she's fine. Stable na po. Kinunan din siya ng temperature niya. Normally guys, normal. Thank you Lord. And tinabihan na siya ng papa niya. Ito naman yung mga footage nun guys. Ito na yung moment na pumasok kami. Ito yung mga footage na ba nun. Ay, siyang belly belly. It's okay. Inaayos lang na baby ko. Lulu! Belly belly! It's okay. I'm sorry. It's okay. It's okay, belly belly. Good girl. Good girl. Good girl, belly belly. Wow. Wow. Opo, opo. Inaayos lang, belly belly. Belly belly. Ay, good girl naman yan. Talaga. Ang ganda niya. Gusto niya lumabas. Ano naman, naihiga mo siya. Sit na, sit na. Sit na. Sit na, baby. Sit na, sit, sit, sit. Yung kamay mo. Bali, sit na. Sa hipad mo. Tapos sa'yo, ano ayokong pilitin. Down. Sit, sit, sit. I love you. Daddy, may pain yan ha, may pain. I love you. Oh, sit na, sit na. Dali na. Sit na, belly belly. Nagwiggle pa ang tail. Sit na, sit na. Sit na. Ay, good girl naman ang bilyo ko. Down na. Down na. Come, let's go. Okay, 1, 2, 3. Down na. Okay, ay wow. Wow, down na, baby. Ay wow, good baby, girl naman. talaga. Cover na ng mami, ha? Oh, pero mula tumayo, ang tapang talaga niyan, What if I take it out? Alisin ko to. Huwag mahirapan sila. Maluwag naman na hindi na siya mahirapan. Hindi lang wag Kay mami at daddy ang susunod. Walang makakapigil sa akin, sabi niya. Ano Ang tapang niya, no? No.
Wala tayo kanina. Gumising siya. At kinagat pa yung tubo. Hindi yan sabi sa'yo. Good girl. Diba? Aliw ko. Yung double na yung blanket niya. Ang favorite niya yan. Yeah. Yeah, that's her favorite. Parang si Timbers. Mag-i-sleep mo nga siya. Pero kanina nung umupo ka, tatayo siya ulit. Ay. So, ayun guys, sobrang happy lang. Kasi hindi namin na-expect. Sabi ko nga kay Lord, alam ko may purpose to Lord. Pero sana, kung pwede, pagbigyan nyo naman kami na makasama pa namin yung aso namin. Kasi sobrang painful nang biglaan ko kunin sa amin si Lulu. Kasi sabi ko nga sa asawa ko guys, yung dalawang aso ko, yung time na darkest days ko, sila talaga yung kasama ko lang. First na Christmas ko, wala akong kasama kasi kakalipat ko lang noon. Punong-puno ng boxes yung bahay. Wala akong Noche Buena. Canned food lang ang kinakain ko. Alam mo, nakasawa ko, kinento ko sa kanya. Hindi yung family ko alayo. Wala akong kaibigan. Wala pa sina Nicole, sina Ate Dazzle, sina Rufo. Wala pa. Ako lang yung mag-isa pero nandun sila. Yung nade-depress ako, hindi ako tumatayo. Tinitingnan nila ako na parang, Mami, dito pa kami. Oh, kakain na ba tayo? Sila yung naging motivation ko na malagpasan ang lahat. Kaya sabi ko, pag mawala si Lulu, baka mag-trigger ulit yung depression ko. Sabi ko, wag. Pero ayun nga, tinawagan na namin si Mama. Lahat ng taon tinawagan ko na close sa puso namin. Basically, mga magulang namin, tita ko. Thank you so much sa pagpipray ninyo. And sinabi na namin noon na Lulu is okay. And umuwi kami guys. Sobrang saya namin kasi hindi naman kami pwedeng mag-stay dun sa facility eh. So, ito na yun. Punta ulit kami kasi visitation hours na. And this time kasama na namin si Tibers para makita niya yung kapatid niya na masabi namin kay Lulu na pagaling ka ha kasi uuwi ka pa namin. Now, may catch pa rin naman despite all of those happy story. Sinabihan din kami, diretsahan guys ng doktor na unfortunately, babangikit ko nga sa inyo ulit, kung benign tong tumor niya, walang cancer, pwedeng mabuhay si Lulu up to 6 to 1 year. Kung cancerous, looking lang tayo 3 to 4 or 1 to 4 months. Pero with Lulu's condition nga, medyo kumalat kasi yung cancer kahit na naalis na, may possibility daw tumubo naman sa ibang organ niya. Pero enough na yun sa amin guys. Ang sinabi ni Doc na baka daw 1 month ka no. Ang gusto lang namin talaga is mapafeel pa sa kanya na love ka namin Lulu. Gagawin namin ni Daddy ang lahat. Kahit everyday pa kami pumunta Las Piñas to BGC. And I know during this video habang pinapanood ninyo, tatanong kayo sa comment section or kayo tinatanong nyo kung kinonta ko ba si Doggy. So, bago operahan guys, bago mag blood transfusion, all those things prior the operation, sabi ko kay Osas, Laps, kailangan ko tong sabihin kay Doggy. The reason is that noon time din na break na kami and gusto niyang hiramin yung mga aso, hindi ko yung pinagkait kasi alam kong mapapasaya niya rin yung mga aso, yung aso namin. Kasi sasabihin nga ni Osa, sinabi niya rin kasi daddy pa rin siya ni Tibers and Lulu kahit na maraming nangyari. Pero sabi ko sa kanya, kasal na tayo, may
sarili na rin silang pamilya, lahat na naka-move on, everybody is okay na. Pero there's this thing inside me na may respeto pa rin ako sa pinagsamahan natin at masaya tayo na nagka-Tibers and Lulu. Syempre hindi ko naman siya pwedeng tawagan lang ng ganon without consulting din my husband. Syempre respeto, ito yung current partner ko, and sabi niya sa akin, look, mahal kita, mahal ko si Lulu, kaya ako na lang ang kakausap. Si Osas na basically yung nakausap talaga ni Doggy. So yun, tinawagan ko si Dogs. Sabi ko sa kanya, pre, this is regarding to Lulu. Siyempre, kahit na tapos na lahat, siyempre naging ikaw ang unang daddy neto ni Lulu, at alam ko naman na importante din siya sa'yo. So, I just want to inform you lang na magkakaroon kasi ng major operation si Lulu. And then, diretsa, sabi ko sa kanya, this is not for financially kaya kami tumawag. Tumawag lang kami para lang at least malaman mo na may operation siya, baka lang may time ka na makapunta bago mag-opera si Lulu. Kasi syempre inisip din namin mag-asawa na baka makatulong yun, yung presence niya na para kay Lulu, para at least lumakas-lakas lalo yung loob ni Lulu, diba? And then yun, unfortunately, sobrang, syempre alam naman natin na busy tao yan, so hindi siya makakapunta kasi nasa Pangasinan din siya. So yun, intindi naman, pero yun lang, at least we do our part na sabihin sa kanya, kasi deserve niya yun, kasi siya ang unang daddy ni Lulu. Yeah, and palagi ako nagpapasalamat guys sa asawa ko, kasi hindi ko ata kayang lagpasan mag-isa tong lahat na napagdadaanan namin. Hindi lang naman about kay Lulu, may mga bagay din kami pinagdadaanan ngayon mag-asawa na hindi ko na sasabihin sa inyo sa vlog na to. Pero medyo mahaba na tong vlog na to guys, roller coaster of emotion. Ngayon, as I told you guys, on the way kami papuntang BGC. Actually nahabol namin yung visiting hours kasi hanggang 5 lang sila doon. May dala akong blanket, dala namin si Tibers. Hello! Yun nga, para makita sila. Pero i-vlog ko pa rin. Tatanong muna ako sa facility if it's okay na ma-videohan, kasi inalaw nila akong videohan si Lulu. Pero yun talagang papasok and everything na makita yung facility, kailangan kong tanungin. Pero kung payagan nila ako guys, i-upload ko yon next na vlog. So abangan ninyo yung update. And so lang talaga kayo i-update regarding this. Kasi aside kay na Tibers and Lulu, friends and family, pamilya ko na rin kayo dito. And I'm really sorry kung hindi ko nagagampanan yung pag-upload dito. Malimit kasi talaga nag-upload ako sa TikTok kasi sobrang hands-on kami and handful kami sa mga lahat na nangyayari. Pero yeah guys, you already know the drill. For more content or any suggestion about this vlog or the upcoming vlog, just comment down below and I would be reading that, and we will see you on the next vlog. Love you guys.